Si Pastor Mark Burns ay ang tagapagtatag at senior na pastor ng multikultural, hindi denominasyonal na ANI, sentro ng papuri at pagsamba sa Timog Carolina. Kinilala si Pastor Burns ng Time Magazine bilang nangungunang pastor at espiritual na tagapayo ni Donald Trump, pati na rin ang isa sa 16 na tao na humubog sa 2016 halalan sa pagkapangulo. Bilang tagalikha ng internasyonal na Christian Channel na Now Television Network, nagdadala siya ng mensahe ng pananampalataya sa milyon-milyong tahanan sa buong mundo. Si Pastor Burns ay kilala hindi lamang bilang isang espiritual na pinuno, kundi bilang isang espiritual na diplomat na bumibisita sa mga sona ng labanan, kabilang ang Ukraine, kung saan siya ay nanawagan sa publiko na wakasan ang digmaan. Ang kanyang aktibong paninindigan sa pagtatanggol sa mga kalayaang panrelihiyon, at ang kanyang pangako sa pagbuo ng mga tulay sa mga taong may iba't ibang tradisyon, ay gumawa sa kanya ng isang boses na hindi maaaring baliwalain sa mga talakayan tungkol sa hinaharap ng pananampalataya sa modernong mundo. Maligayang pagdating sa lahat sa Alatra D. Kasama natin ngayon si Pastor Mark Burns. Isang malaking karangalan na makasama ka. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin. Noong una kong natutunan ang tungkol sa kwento ng iyong buhay, ang iyong pagkabata sa Timog Carolina ay hindi ganoon kadali, hindi ba? Ngunit ang landas na ito ay nagdala sa iyo sa pambansang antas. Kahit sa internasyonal na antas. Para sa lipunan at para sa lahat ng tao, ito ay isang tunay na halimbawa kung ano ang magagawa ng pananampalataya kapwa sa buhay ng isang individual at sa buhay ng buong lipunan. Ganap at ito ay 100% totoo. Una sa lahat, taos-puso akong nagpapasalamat sa iyo para sa imbitasyon. Ang iyong boses ay naririnig ng milyon-milyong tao sa buong mundo, kaya salamat para doon at sa pagkakataong magsalita sa iyong plataporma. At pananampalataya ang lahat sa akin. Ito ang susi sa mga pintuan na talagang kailangang buksan para sa bawat tao sa kanilang buhay. Kaya kang iangat ng Diyos saan ka man nanggaling, anuman ang iyong pinanggalingan, anuman ang hirap na kailangan mong lagpasan, kaya kanya iangat sa pinakamataas na posibleng taas kung susundin mo ang kanyang kalooban, ang kanyang tinig. Iyon ang pinakamahalagang bagay sa akin. Pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Iyon ang lahat sa akin. Ito ay hindi lamang isang trabaho para sa akin. Ito ay kung sino ako bilang isang tao. Ganyan ako pinalaki, at natural, gusto kong magbigay ng inspirasyon sa ibang tao na gawin din iyon. Maraming salamat sa iyong halimbawa. Sigurado ako na binibigyang inspirasyon mo ang milyon-milyong tao. Salamat sa pagdadala ng mensaheng ito sa lipunan. Kaya, nais kong magpatuloy sa isyu ng kalayaan sa relihiyon. Napanood ko ang iyong mga panayam kung saan sinabi mo na ang kalayaan sa relihiyon ay ang pundasyon ng pagkakakilanlan sa sarili ng mga Amerikano. Totoo yan. At kung hindi ito mapoprotektahan, mawawala ng moral na kumpas ang bansa. Naman. Mangyaring ipaliwanag sa amin at sa aming mga manonood kung bakit ang kalayaan sa relihiyon ay hindi lamang isang karapatan, kundi pati na rin ang pundasyon ng dignidad ng tao. At ano ang mawawala sa lipunan kung ang mga tao ay pinagkaitan ng kalayaan sa relihiyon? Sa tingin ko kailangan nating bumalik at maunawaan kung paano itinatag ang Estados Unidos ng Amerika. Ang ating bansa ay itinatag sa mga prinsipyo ng Judeo-Christian. Kami ay itinatag sa pananampalataya ng Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, mga numero, Deuteronomy, ang 5 aklat ng Biblia. At syempre, naniniwala tayo sa Panginoong Hesukristo. Ang pangunahing layunin ng Estados Unidos ng Amerika ay upang maiwasan ang relihiyosong pag-uusig mula sa ibang bansa at lumikha ng isang lipunan kung saan ang mga tao ay maaaring malayang sumamba. Kasama dyan ang lahat ng relihiyon dito sa Amerika, tinatanggap ang pananampalataya ng lahat. Kung saan maaari mong isagawa ang iyong pananampalataya nang hindi inuusig ng gobyerno o inaalis ang iyong pananampalataya dahil may ayaw sa iyong pinaniniwalaan. Ang ating bansa, ang Amerika, ay itinatag sa mismong prinsipyong iyon. Kaya kapag nakita natin ang ilang mga organisasyon at mga tao na sinusubukang sirain iyon, malinaw na gumagawa sila ng isang bagay na lampas sa putla. Iyan ay karapatan na ibinigay ng Diyos. Muli, dapat nating maunawaan na ang Estados Unidos ng Amerika ay isang republika. Hindi tayo demokrasya, isa tayong republika. Ibig sabihin, hindi nagmumula sa tao o sa mga batas ang ating mga karapatan. Galing sila sa Diyos. Kaya naman dito sa Estados Unidos ay tinatawag natin itong mga hindi maalis na karapatan. Ito ang nagbibigay sa atin ng kalayaang sumamba sa espiritu at walang pag-uusig. At kapag sinubukan nilang alisin ang ating kalayaan, kailangan nating itaas ang lahat ng tao sa buong Estados Unidos at sabihin, hindi mo alisin ang aking Diyos sa akin. May karapatan ako at ito ay mula sa Diyos, hindi sa tao. Napakahalagang ipaalala ito sa mga tao. Napakahalagang pag-usapan ito dahil, alam mo, maraming tao kung minsan ay nakakalimutan lamang ang tungkol sa napakasimple, ngunit napakahalagang mga bagay. Anong mga banta ang nakikita mo sa kalayaan sa relihiyon sa Estados Unidos at sa buong mundo? At alin ba ang talagang minamaliit ng lipunan? Sa katunayan, nakikita ko ang mga banta sa Amerika at sa buong mundo.
Halimbawa, noong ako ay nasa India, kung saan gumugol ako ng 10 araw kasama ang aking mga kapatid na Muslim sa bansang iyon. Nakita ko kung paano sila inuusig ng iba't ibang Hindu at iba pang pananampalataya, na pumapatay hindi lamang sa pamayanang Kristiyano. At ang parehong bagay ay nangyayari dito sa Amerika, kung saan hindi nila kailangan ang pagpatay ng mga tao, ngunit sinusubukang sugpuin ang kanilang boses. Mayroong liberal na ideolohiya na kumakalat sa mga sistema ng paaralan at sa mga opisina at sa mga negosyo kung saan sinabi sa iyo, kung mananalangin ka ng malakas, maaari kang mawalan ng trabaho o kung hindi mo maisagawa ang iyong pananampalataya sa publiko, dapat kang manalangin ng pribado. Ang mga tao noon ay nakakapagdasal sa publiko bago sila kumain. Dapat marunong kang magdasal. Ngunit sa maraming opisina at negosyo sa buong mundo, iyan ay itinigil. Alam mo, may mga pagtatangka na pigilan ang mga tao sa pagsasabi ng maligayang Pasko ng malakas. Gusto ng ilang tao na sabihin mo na lang maligayang Pasko. At iba pang mga bagay na tulad niyan na sumira sa mismong pundasyon ng kung ano ang naging dahilan ng Amerika hanggang sa puntong ito. Ngayon ay sinasabi ni Pangulong Trump, gusto kong ibalik ang kalayaan sa relihiyon. Dapat tayong magkaroon ng karapatan, kung ikaw ay isang Muslim, isang Hindu, isang Budista, o isang Kristiyano. Dapat ay mayroon kang karapatang sumamba sa paraang sa tingin mo ay angkop ng hindi inuusig ng kumpanyang Amerika o ng sistema ng edukasyon. At iyon ang nangyayari. Parami ng parami ang mga grupo na naglalabas ng isyong ito. Ngunit sa kabutihang palad, mayroon ka at maraming iba pang mga organisasyon dito sa Amerika na naninindigan dito at nagsasabing, tulad ni Pangulong Trump, maaari mong sabihin ang maligayang Pasko sa isang opisina ng korporasyon. Kung matanggal ka sa trabaho, pumunta ka sa akin, ibabalik namin ang trabaho mo. Sa tingin ko ito ay katawa-tawa. Nakakatawang isipin na kapag alam mong ang bansang ito ay itinatag sa mga prinsipyo ng relihiyon. Itinatag ito ng mga taong lumagda sa konstitusyon at nagdeklara ng kalayaan, at karamihan sa kanila ay mga seminarista. Pumunta sila sa seminaryoje. Iyan ang ginawa ng Amerika. At nagpapasalamat ako na nakatira kami sa isang bansa na nagpapahintulot sa amin na gawin yon. Ngunit hindi tayo maaaring manahimik dahil nakita natin kung ano ang nagsisimulang mangyari sa mga taong may pananampalataya sa buong Amerika na hindi nagsasalita. Sinabi ni Dr. King na hindi siya nag-aalala tungkol sa mga iyak ng kanyang mga kaaway gaya ng tungkol sa katahimikan ng kanyang mga kaibigan. Kaya hindi tayo maaaring manahimik kapag nakikita natin ang ating mga kapatid na nagdurusa, anuman ang kanilang pananampalataya. Dahil kung lalaban sila sa isang relihiyon, lalaban sila sa iba. Alam mo ang ibig kong sabihin? Kaya tayo bilang mga taong may pananampalataya ay kailangang magsama-sama at siguraduhin na kung ang isa sa ating mga kapatid ay nagdurusa, sumasang-ayon man tayo sa kanila sa teolohiya o hindi. Kailangan nating magsama-sama at ipagtanggol ang pananampalataya. Isa kang pastor ng isang multikultural, interdenominasyonal na simbahan. Paano nakakatulong ang iyong karanasan sa pagbuo ng mga tulay sa pagitan ng iba't ibang kultura? Maaari mo bang ibahagi? Alam mo, tinitingnan ko ang mga halimbawa mula sa Biblia. Sinabi ni Pablo, ako ay naging lahat ng bagay sa lahat ng tao, upang sa lahat ng paraan ay mailigtas ko ang ilan. Si Paul ang pinakamagandang halimbawa kung paano tayo dapat kumilos sa mga taong hindi naniniwala sa ating pinaniniwalaan. Walang sinabing masama si Paul sa kanila. Si Paul ay hindi nagsimula ng isang digmaan sa kanila. Pumunta siya sa kanilang mga komunidad, pinaghati-hati ang tinapay sa kanila, at nakipag-usap sa kanila. Hindi sinubukan ni Paul na magbalik loob ng sinuman. Namuhay lamang siya, at ang mga naniwala at nabigyang inspirasyon nito ay nagsimulang sumunod sa kanyang halimbawa. Noon nagsimulang mangaral si Pablo, sapagkat ang mga salita na walang gawa ay patay. Pananampalataya ang dahilan kung bakit ka hindi pagtutuli, kundi pananampalataya kay Hesukristo. Kung titingnan natin ang buhay ni Pablo, itinuturo nito sa atin kung paano natin dapat pakitunguhan ang ating mga kapatid. Tinitingnan natin ang talinghaga ng mabuting Samaritano, isang napakatanyag na kwento sa Biblia. Isang lalaki ang dumaan at hindi tumulong, at isang lalaki ang dumaan at hindi tumulong. Ngunit ang Samaritano, na hindi isang Kristiyano, ay tumigil at tumulong sa lalaking nangangailangan. At itinataas ng Biblia ang taong ito dahil ang kanyang puso ay matuwid. Ito ay hindi gaanong tungkol sa relihiyon, ito ay tungkol sa puso ng tao. Maaari kang magkaroon ng lahat ng relihiyon sa mundo at maging isang masama, malupit na tao. Maaari kang pumunta sa simbahan, maaari kang pumunta sa moske, maaari kang pumunta sa templo, ngunit kung mayroon kang kalituhan at kasamaan sa iyong puso, hindi ito makagagawa ng anumang kabutihan sa sinuman. Kaya tinitingnan ko ang mga halimbawa ng mga pinunong nauna sa akin, at kung paano sila kumilos, at sinisikap kong kumilos ng ganoon. Magtatayo siya ng mga tulay. Nagtatayo kami ng mga tulay. Taos puso akong nagpapasalamat sa iyo para dito.
Anong sandali sa iyong buhay at sa iyong ministeryo ang unang nagparamdam sa iyo na ang kalayaan sa relihiyon ay hindi isang bagay na abstract, ngunit isang pang-araw-araw na responsibilidad? Alam mo, si Pangulong Trump ay talagang nagbukas ng maraming pinto para sa akin bago siya naging presidente. Binigyan ako nito ng pagkakataong mapunta sa isang kapaligiran na maaaring hindi ko mapuntahan kung hindi ako kasama sa kanyang koponan. Pinahintulutan akong makilala ang maraming iba't ibang tao ng iba't ibang relihiyon. Dahil kung saan ako nanggaling, Timog Carolina, baka wala kang maraming mga santo at mga Budista at iba pang mga tao na malalim ang relihiyon. Ngunit kapag nakilala mo ang mga taong ito, hindi mo kailangang sumang-ayon sa bawat teolohiya, ngunit nakikita mo ang isang tao, nakikita mo ang isang karakter. At sinabi ni Jesus na ang pinakadakilang utos ay ang pag-ibig. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong pag-isip. At ang pangalawang utos ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya hindi ko kinokompromiso ang aking mga paniniwala kapag nakikipag-ugnayan ako sa mga kapatid na hindi naniniwala sa aking pinaniniwalaan. Ngunit sa tingin ko ang pinakadakilang halimbawa ng pananampalataya kay Jesus ay ang mahalin ang iyong mga kaaway, ang iyong mga kaibigan, ang iyong kapwa, ang sinumang inilagay ng Diyos sa iyong buhay. Kailangan mo talaga silang mahalin. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin? Kailangan mong lumampas sa teolohiya. Ang teolohiya ay interpretasyon ng mga tao sa inaakala nilang sinasabi ng Diyos. Ngunit kung bumaba ka sa pangunahing kaalaman, ito ay, mamahalin kita, ibibigay ko sa iyo ang sando sa likod ko, papakainin kita, poprotektahan kita. Iyon ang dahilan kung bakit noong nagpunta ako sa Ukraine, napakadali nang makita ko ang mga tao sa aking sariling mga mata at nakita ko ang nawasak na mga relihiyosong gusali. At syempre, sa loob ng 3 taon ay tutol ako sa pagsuporta sa digmaan sa Ukraine. Sinuportahan ko ang pinaniniwalaan ko. Ngunit pagkatapos ay natagpuan ko, noong nandoon ako, nalampasan ko ang mga balita at ang ingay na lumilikha ng pangitain ito at dumiretso sa aspeto ng tao, sa ordinaryong tao na umiiyak sa kawalan ng pag-asa. At lubhang kailangan nila ng isang taong darating at tumulong sa kanila, magpapakain sa kanila, magdamit sa kanila. Iyan ay lampas sa relihiyon, lampas sa teolohiya. Ito ay pag-ibig lamang. Para sa akin, ang lahat ay nauwi sa pag-ibig. Sa tingin ko iyon ang pinakadakilang halimbawa ni Jesus, ang pag-ibig kung saan ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, para sa iyo, para sa akin, para sa lahat. At kahit para sa mga hindi naniniwala sa kanya, namatay pa rin siya para sa kanila. Kaya ang buhay ko ay hindi batay sa teolohiya, ito ay batay sa halimbawa ni Jesucristo. Iyan ay pag-ibig. Kung kumilos ka ng may pagmamahal, hindi mahalaga kung kanino ka magdarasal, papakainin pa rin kita. Hindi mahalaga kung ano ang tawag mo sa Diyos, mamahalin pa rin kita. Tutulungan pa rin kita kung usigin ka dahil sa iyong pananampalataya. Nakikita mo, yan ang naging motto ko sa mundong ito. Gusto ko lang magkaroon ng karapatan ang mga tao na ibinigay ng Diyos sa kanila, ang karapatang maging malaya at luwalhatiin ang Diyos. Hindi ko kailangang pilitin ang mga tao na maniwala sa pinaniniwalaan ko, ang buhay na Diyos. Hindi ko kailangan. Nabubuhay lang ako at ginagawa ng ibang tao ang dapat niyang gawin. Ginagawa ko ang dapat kong gawin, mahal ko lang ang mga tao. Kung ako ay isang tunay na Kristiyano, kung ako talaga ay isa, kung gayon mamahalin ko. Ano ang sinasabi natin? Mahal ka namin bilang ikaw, hindi sinusubukang baguhin ang anuman sa iyo. Natutugunan lang namin ang iyong mga pangangailangan, at ang iba ay nagtitiwala kami sa Diyos. Ano sa palagay mo ang mga karaniwang halaga na mayroon ang mga tao? Ano man, gaya ng sinabi mo, ng mga paniniwala sa relihiyon, pananaw sa mundo o ano paman? Ano ang pagkakapareho natin? Muli, ako ay nasa Eswatini, sa Timog Africa, sa kaharian ng Eswatini. Nagsasalita ako sa isang moske doon. Ang kaharian ng Eswatini ay isang napakaliit na bansa at mayroon silang magandang moske doon. Inimbitahan ako ng mga kapatid na ito at hiniling na makipag-usap sa kanilang komunidad na ginawa ko naman. At nang makausap ko sila, napagtanto kong muli, kapag lumayo ka sa teolohiya, nakakita ka ng isang tao. Nakakita ka ng isang tao. Nang umalis ako sa Ukraine, sinabi ko, maaaring ito na ang katapusan ng aking karera sa politika dito, dahil walang positibong nagsasalita tungkol sa Ukraine noong panahong iyon. Pero sabi ko, kailangan kong panindigan kung ano ang tama, hindi kung ano ang sikat. Kaya naman matagal kong sinuportahan si Pangulong Trump, dahil siya ang tamang taong makakasama. Hindi ito sikat noong panahong iyon.
Kapag ganyan ang iniisip mo, lumingon ka sa likod at makikita mo kung ano ang tama. Halos lahat kami ay magkakatulad, mahilig silang kumain, katulad ko, mahilig silang tumawa, mahilig silang magsalita, mahilig silang makipag-usap tungkol sa hinaharap, mahal nila ang katatagan, gusto nilang magkaroon ng pagkain. Gusto nilang hindi bumagsak ang mga bomba sa kanilang mga ulo, gusto nilang mapalaki ang kanilang mga anak ng hindi tinatawag na terorista, gusto nilang malayang makagalaw sa buong mundo at magkaroon ng kinabukasan tulad ng iba sa atin. Ang parehong bagay na gusto nating lahat. At kapag nakita mo ang aspeto ng tao, napagtanto mo, mas marami tayong pagkakatulad kaysa iba. Ang pinakamalaking problema ay ang media ay naghahati sa atin ng labis. Lumilikha ng mga pader ang media. Ang media, teolohiya, at pagkakamali ay lumilikha ng mga huwad na hadlang. Kung mas maraming tao ang handang magpakumbaba, puro pride talaga. Kung sa tingin mo ay numero 1 ka, ayaw mong makinig sa iba. Ang aking sistema ng paniniwala ay ang aking sistema ng paniniwala, at kung hindi mo ito tatanggapin, hindi tayo magkaibigan. Mali yan. Sinabi ni Jesus, isaalang-alang mo ang iyong sarili na pinakamaliit sa kanila. At kapag naunawaan natin na ang prinsipyo ni Jesus ay hindi siya namahala mula sa isang trono bilang anak ng Diyos na may buong otoridad, hindi, pinangunahan niya ang mga tao na may hawak na tuwalya sa kanyang kamay. Siya ay lumuhod at hinugasan ang mga paa ng kanyang mga apostol, at itinuro niya sa atin kung paano tunay na maglingkod. Ano ang ibig kong sabihin? Isang 100%. Ito ang ubod ng kung sino ako. Kaya maaari akong magkasya sa anumang kapaligiran. Nasa Timog Africa ako at nananghalian ako kasama ang isa sa mga Hindu guru, isa sa mga nangungunang guru sa mundo. At nakapag-usap kami tungkol sa maraming mga prinsipyong nagbubuklod sa amin. Gusto namin ng kapayapaan. Gusto namin ng katatagan. Nais naming protektahan ang mga nangangailangan ng proteksyon. Gusto naming ipaglaban ang mga walang boses. Nais naming sumikat at ilantad ang kalupitan na nangyayari sa mundo. Maraming masasamang bagay ang nangyayari sa mundo, kasama na sa mga malalayong lugar. Tulad ng Somalia at Somaliland, mayroong ilang mga bagay na nangyayari sa Korea, may mga kalupitan na nangyayari sa Hilagang Korea. Ang mga bagay na ito ay literal na nangyayari sa buong mundo. Sa India, ang mga tao ay sinusunog ng buhay at ginahasa para sa kanilang kalayaan sa relihiyon. Sa mga rural na lugar ng mga bansang ito, sila ay hinahak hanggang sa mamatay. At napakakaunting mga tao ang nagsasalita tungkol dito. Ang dahilan ay iniisip ng lahat, hindi ito ang aking pananampalataya. Hindi sila naniniwala sa pinaniniwalaan ko. Sa madaling salita, mahal ng mga tao ang paglikha na relihiyon, higit pa sa pagmamahal nila sa lumikha na Diyos. At kung mas mahal mo ang lumikha, maaari kang lumayo sa paglikha at mapagtanto na ikaw at ako ay pareho. Wala akong pakialam kung ano ang paniniwalaan mo. Tumibok ang puso mo. Mumiti ka. Humina ka ng oksiheno. Gusto mong maging malaya, at may karapatan kang gumawa ng mga desisyon, upang hubugin ang iyong sariling kapalaran, nang hindi inuusig para sa iyong mga paniniwala. Kaya kapag pumunta ako sa mga bansang iyon, hindi mahalaga kung anong silid ang ilagay nila sa akin. Doon ako magsisimula. Hindi sa iyong pananampalataya, ngunit sa katotohanan na ikaw ay isang tao, at mahal kita. Ipaglalaban kita, para sa iyong kalayaan sa relihiyon, at para sa iyong kalayaan bilang tao. Dahil hindi ako kaliwa o kanan, kakampi ako sa karapatang pantao. Doon ako magsisimula. At ipinagdarasal ko, naglalakbay ako sa mundo, sinusubukang pukawin ang mas maraming tao na mag-isip ng ganoon. Huwag kang tama. Huwag iwanan. Maging panig sa karapatang pantao. At kapag nagsimula ka doon, marami ka pang magagawa. Ang pinakamagandang posisyon, para sa maraming tao, kilala ka bilang isang espiritual na diplomat. Kaya anong mga partikular na kasangkapan sa tingin mo ang kailangan para sa mapayapang paglutas ng salungatan sa mga komunidad at sa internasyonal na yugto? At ano ang ibig sabihin nito para sa iyo sa pagsasanay? Anong mga partikular na kasangkapan? Ang dalawang kasangkapan na madalas kong ginagamit, tulad ng sinabi ko, ay pag-ibig. Ang pangalawang kasangkapan ay komunikasyon. Kailangan mo munang maging handa na makipag-usap sa mga tao dahil sa pag-ibig. Pagkatapos ay gibain nito ang mga pader na iyong itinayo. Tama, giniba mo ang mga pader at nakita mo ang isang tao sa harap mo na desperado na humingi ng tulong. Ngayon isipin ang tungkol sa mga nasa Gaza at kung paano ko sinusuportahan ang Israel. Sinusuportahan ko ng buo ang Israel. Ngunit isipin din ang tungkol sa mga inosenteng bata na nagdurusa sa Gaza. Masasabi ko yon dahil hindi politika ang nagdidikta sa aking mga salita. Ito ay pag-ibig.
hindi politika. Ang politika ay gawa ng mga tao. Ang gobyerno ay nagmula sa Diyos. Ang politika ay galing sa tao. Ang sabi ng Biblia, at ang pamahalaan ay maaatang sa kanyang balikat ni. Iyon ay tungkol kay Jesus. At ang politika ay gawa ng tao. Kapag napagtanto mo na ang politika ay gawa ng mga lalaki, maaari mong itapon iyon at dumiretso sa pag-ibig. Kailangan mo munang magsimula sa pag-ibig. At lahat ng tao, bawat taong nanonood ng video na ito, kailangan mong magsimula sa pagmamahal. Dito kailangan nating magsimula. Ang pangalawang bagay ay komunikasyon. Kailangan mong maging handa na makilala ang mga tao sa kalagitnaan. Kailangan mong maging handa na tiisin ang pag-uusig para sa kapakanan ng katuwiran. Iyan ang sinabi ni Jesus. Inuulit ko, kailangan mong maging handa na tiisin ang pag-uusig alang-alang sa katotohanan. Lalo kung iniisip ang tungkol sa mga nasa Gaza, at kung paano ngayon lang ang isang 7 taong gulang na batang lalaki, ay may dalang isang balde ng tubig, at isang bomba ang nahulog ilang kilometro ang layo mula sa kanya. At pagkatapos ay may isa pang pagsabog sa mismong paanan niya. Ang lahat ay nakunan ng kamera. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa tingin ko nakaligtas siya. Pero nabigla siya. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi mukhang miyembro ng Hamas ang batang ito. Kailangan nating labanan ang mga terorista. Kailangan nating i-root out ang anumang teroristang grupo, maging ang Ku Klux Klan o ang Black Panther Party na bumili ng droga at gumamit ng baril para pumatay ng mga pulis, tulad ng ginawa nila noong taong 60 at 70. Kung pinag-uusapan mo ang tungkol sa mga dating Crips o Bloods mula sa California, o S-13, o anumang grupo ng PUT sa Amerika o sa ibang bansa, o mga kartel, kailangang ma-root out ang mga gang na iyon. Ngunit hindi mo kailangang pumatay ng maliliit na bata. May mas magandang paraan. Hindi mo maaaring bombahin ang mga bata at tawagin itong Hamas. Para hindi mangyari iyon, kailangan mong magkaroon ng pagmamahal at komunikasyon. Nililinaw ko ba ang sarili ko? Kailangan nating palayain ang mga hostage. Kailangan nating ipaglaban ang mga taong binihag. Kailangan mong lumaban para sa magkabilang panig. May mga hostage ang magkabilang panig. May mga hostage ang Israel. May mga hostage ang Gaza. Kailangan mong ipaglaban ang dalawa at nangangailangan iyon ng pagmamahal at komunikasyon. Iyan ang dalawang pinakadakilang regalo. At napagtanto ko na kapag nagmahal ako, kaya kong isantabi ang aking personal na ugali. May nakikita akong tao. Isinantabi ko ang aking paniniwala sa politika. May nakikita akong tao. Isinantabi ko ang aking mga paniniwala. Nakikita ko ang isang tao, nakikita ko ang pag-ibig. Pero kapag may pag-ibig na ako, kailangan kong makipag-usap. At pagkatapos ay napagtanto mo na marami tayong pagkakatulad, higit pa. Pareho tayo. Taga Gaza ka man, taga Israel ka man, taga South Korea ka man, o kahit North Korea. Mga tao, hindi ako nagsasalita tungkol sa mga gobyerno. Ang mga pamahalaan ay napakadalas, tiwali at sakim. Ang ibig kong sabihin ay mga pamahalaan sa buong mundo. Pero kung titingnan mo ang mga tao, iyon ang ating ipinaglalaban. Kaya naman nandito kami ngayon. Ito ay ang mga tao. Kailangang may magsalita para sa mga tao. Kaya, para sa mga nanonood sa amin, pag-ibig at komunikasyon. Kailangang maging handa kang makipag-usap sa kanila. Kailangang maging handa kang makipag-usap. Maaaring hindi sikat ang pakikipag-usap. Hindi ko sinasabing makipag-usap sa mga opisyal ng gobyerno. Sumasang-ayon ako 100%. Kung walang pag-ibig, komunikasyon at dialogo, Naman, paano natin malulutas ang anuman? Pag-unlad sa mga pangunahing halaga na siyang pundasyon. Kung maaari mong baguhin ang isang bagay sa mundo bukas, ano ito at bakit? sisiguraduhin kong bawat tao sa mundo ay may mga karapatan, proteksyon, at otoridad na lalaban para sa kanila. Ang problema ay napakaraming tao sa mundo na walang ipinaglalaban. Karaniwan, ang isang mas malakas ay sumisira sa isang mas mahina, at walang sinuman sa pagitan upang labanan para sa kanila. Malulutas nito ang problema ng gutom. Ito ay malulutas ang problema ng krimen. Malulutas nito ang problema ng panggagahasa, pagpatay, at kawalang katarungang nangyayari sa mundo. Sa ngayon, tinutulungan ko ang isang pamilya sa Pakistan na kabilang sa pamayanang Kristiyano. Ang ama ng pamilyang ito ay nawalan ng asawa at 3 anak sa isang iglap dahil gumuho ang bahay ng kanilang mga kapitbahay. Ang Pakistan ay isang malakas na komunidad ng Islam, isang bansa. Ngunit ang mga taong ito ay mga Kristiyano, isang minorya. Kaya itinabi sila, hindi sila pinapansin. Ang sakuna na ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa Pakistan ngayon.
Ngunit walang lumalaban para sa kanila. Kung mababago ko ang isang bagay, sisiguraduhin kong ang bawat tao sa mundo ay may mga tunay na tagapagtaguyod na ipaglalaban ang kanilang mga karapatan at ibabalik ang hustisya. Ganyan mo nireresolba ang problema ng mga kakulangan sa edukasyon, gutom at lahat ng iba pang problema ng mga walang boses. Kung magagawa ko, sa pamamagitan ng pagpindot ng aking mga daliri, kahit sa pinakamalayong nayon ng Uganda ay may mga nagtatanggol sa mga karapatan ng mga tao at nagdudulot ng hustisya, tumulong sa kanila sa pagkain. Dahil marami sa kanila ang nagugutom hindi dahil sa kakulangan ng pagkain, ngunit dahil wala silang akses sa mga mapagkukunan na maaaring magbago ng kanilang buhay. Ang isang taong mas malakas ay sinisira lamang o pinipigilan ang mas mahina. Ito ang pinakamalaking problema na nakikita ko sa mundo. Ang mga tao ay walang sinumang makakalaban para sa kanila. Tinatawag nila ako at sinabing, "Pastor, pwede ka bang sumama? Pwede ka bang sumama?" Ngunit ako ay isang tao lamang. Panginoon, kung mayroon lamang sa mundo na magtatanggol sa lahat, anuman ang pananampalataya, madalas sabihin sa akin ng mga tao, bakit hindi mo lutasin ang problema ng gutom? Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Sa katunayan, may sapat na pagkain sa mundo. Mareresolba natin ang problema ng gutom sa ngayon. Ngunit bakit hindi ito nangyayari? Bakit may mga mahihirap na lugar sa mahihirap na rehiyon, sa Ukraine, sa Russia, sa Africa, sa China, sa India, sa buong mundo, kung saan ang mga tao ay halos walang piraso ng tinapay? Ito ay hindi lamang Africa. Lahat ng mga kaiskwateran na ito. Bakit? At marami kaming pera, napakaraming pagkain. Dahil may kasakiman. May nakikinabang sa paghihirap ng ibang tao. Kaya para sa akin, ang pangunahing problema ay hindi gutom, ngunit tunay na kapayapaan sa mundo. Ang lahat ay masisiguro kung ang bawat isa ay may magpoprotekta sa kanila. Ngunit karamihan sa mga tao ay walang Mark Burns sa kanilang buhay. Karamihan sa mga tao ay walang mga taong tulad mo upang bigyang pansin ang kanilang sitwasyon. Karamihan sa mga tao ay naiiwan sa pakikibaka mag-isa. Gabi-gabi silang nabubuhay sa takot dahil ang ilang gang na hindi kapareho ng kanilang paniniwala ay sisira sa kanilang tahanan. Sa tingin namin, ang pinakamasama nito ay noong ika-19 na siglo, noong taong 1910, 20, 30, 40 sa Villa sa Timog, ngunit nangyayari ito sa buong mundo ngayon. Kapag ang parehong mga klan ay pumapasok sa mga tahanan ng mga tao, kidnapping ang kanilang maliliit na batang babae sa pagkaalipin sa sekso. Ito ay nangyayari ngayon. Sinunog nila ang mga simbahan, sinunog nila ang mga sinagoga, sinusunog nila ang mga moske, dahil lang sa hindi sila kabahagi ng pananampalataya ng iba. Hindi nila tinatanggap ang pinaniniwalaan ng ibang tao. Hindi nila gusto ang pinaniniwalaan ng ibang tao, at walang tumatayo para sa mga biktima. At kadalasan ang mga taong gumagawa ng mga krimeng ito ay nagsusuot ng insignya sa kanilang mga dibdib na kumakatawan sa mga pamahalaan o estado. Kaya ang aking mensahe ay hindi para sa mga pamahalaan, bagamat nakikipag-usap ako sa mga pinunong politikal. Ang mensahe ko ay para sa mga tao. Maraming salamat dahil ito talaga ang kailangan ng ating mundo ngayon. Amen. Anong talata sa Biblia ang binabalikan mo sa mahihirap na sandali? Para sa akin, simple lang, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iyon ay tila katawa-tawa batayan, ngunit ito talaga ang pundasyon ng lahat ng ating ginagawa. Bakit natin ito ginagawa? Ito ay Juan versikulo 3:16. Ang talatang iyon ay nagpapaliwanag kung bakit tayo naririto, kung bakit ang ating buhay ay magwawakas balang araw. Lahat ng bagay sa buhay ko ay nakasentro sa Mesyas. Lahat ng napag-usapan natin, ang pagtindig para sa mga nawalan ng karapatan, paninindigan para sa mga walang boses, paninindigan para sa kalayaan sa relihiyon. Lahat ito ay nauukol sa buhay na Diyos na nagbibigay ng kanyang anak upang ang lahat ng naniniwala sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagtatapos ng araw kapag dumaan ako sa aking pinakamahirap na sandali at sa ngayon ay ipinagdarasal ko ang aking ina na nasa masinsinang pangangalaga pa rin, babalik ako sa talatang ito. Sa pagtatapos ng araw, walang ibang mahalaga. Ang mahalaga lang ay mapasaya ko ang aking Ama sa langit. Para sa kanyang kapakanan, namatay si Jesus sa krus at muling nabuhay. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak upang ako ay mabuhay. Kaya para sa akin, ito ang pinakamalalim na angkla sa banal na kasulatan na nag-aangat sa akin sa pinakamahirap na panahon. Isang pang-araw-araw na ugali na nagpapatibay sa iyong pananampalataya. Isang pang-araw-araw na gawi, panalangin,
Ang panalangin ay ang binhi kung saan nagmumula ang mga sagot. Kaya kailangan mong magkaroon ng isang malakas na buhay panalangin. At hindi ito isang bagay na ginagawa mo lamang sa gabi. Ito ay hindi isang bagay na ginagawa mo lamang sa umaga. Magdasal ka palagi. Para sa akin, ito ay palaging panalangin, pakikipag-isa sa Ama sa langit. Isang kamakailang halimbawa ng pagkakaisa sa pagitan ng mga relihiyon na nagbigay inspirasyon sa iyo. Alam mo, medyo marami talaga ako. Ngunit ang isa sa mga kamakailan ay noong kami ay nasa, sa palagay ko, sa India, kung saan nakilala ko ang isa sa mga master guru. Sikat na sikat siya, milyon-milyong followers siya sa buong mundo. Malamang may 7 o 8 milyong followers siya sa social media, kaya sikat na sikat siya. Gusto niya akong makilala at nagkataon na nasa isang hotel siya. Nagsasagawa ako ng isang panayam sa telebisyon sa hotel. Sa palagay ko ito ay para sa si o isa sa mga network na yon, ni si, isa sa kanila. Pumasok siya kasama ang piling kasamahan niya at gusto niya akong makilala. At naghintay siya at naghintay. At pagkatapos ay kailangan niyang umalis dahil sikat na sikat siya sa bahaging iyon ng mundo na hindi siya maaaring manatili doon. Ngunit pagkatapos ay pumunta ako sa kanyang silid upang salubungin siya. At ang kababaang loob na ipinakita niya sa akin ay kahanga-hanga. Muli, ang bagay na kinikilala ko sa kanya ay ang kanyang pagmamahal sa mga tao at ang kanyang pagpayag na tumulong. Alam mo, iniisip ko ang tungkol sa mga kartel sa Mexico at sa mga Meksikano. Ang syudad ng Mexico ay itinuturing na pinakamapanganib na lungsod sa mundo at mayroong mga Kristiyano at mga tao ng ibang mga relihiyon doon. Karamihan sa lungsod ay kontrolado ng mga kartel. Hindi mo alam kung ilang tao ang nawawala araw-araw. Kamakailan, isang batang babae, isang Kristiyano, ang pinatay sa kamera dahil sa simpleng pagpapakain sa isang miyembro ng isang karibal na gangbilang awa. Ang ginawa lang niya ay pakainin siya at pinatay nila siya. Sinabi nila sa lahat na pinatay nila siya dahil lang sa mabait siya. At siya ay isang Kristiyano at ang kanyang mga huling sandali sa mundong ito ay tumatawag sa pangalan ni Jesus. Iniisip ko ang mga taong walang pera para umalis kahit na para sa kaligtasan ng Estados Unidos ng Amerika. Ang mga tao ay inuusig doon dahil sa kanilang mga paniniwala sa relihiyon. Kailangan nating ipagdasal ang mga taong iyon. Pero namangha ako nang makilala ko ang guru na iyon at nakita ko ang habag na mayroon din siya sa mga ganoong tao dahil bihira lang iyon. Karamihan sa mga tao ay gustong magpalitrato, may gusto silang makuha, gusto nilang sumikat, sikat. Ngunit kapag itinaas ka ng Diyos, kailangan mong panatilihin ang isang mapagpakumbaba na puso, pamunuan ng iba sa pamamagitan ng iyong halimbawa, paghuhugas ng mga paa ng mga tao, at hindi dominahin sila sa kung sino ka. Isang payo para sa mga mananampalataya na gustong maglingkod sa lipunan at hindi mawala ang kanilang sarili. Kailangan mong manatiling mapagpakumbaba. Kapag nakikipag-usap ako sa aking mga anak na lalaki at babae sa Panginoon, kadalasan ang unang bagay na sinasabi ko ay manatiling mapagpakumbaba. Nakikita mo ba ang lahat ng bagay na ito sa paligid ko? Hindi mahalaga. Ito ay isang kahanga-hangang lugar upang maging. Sa palagay ko magsasalita ako sa libu-libong tao kapag umalis ako dito ngayong gabi. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga sa akin. Ito ay isang paalala lamang sa kung ano ang tawag sa akin na gawin. Binigyan ako ng Diyos ng isang gawain at sinusunod ko lang ang kanyang tinig. Alam ko kung sino talaga ako. Alam ko kung sino ako kapag nag-iisa ako. Alam ko kung sino ako kapag mahina ang aking pananampalataya. Alam ko kung sino ako kapag ako ay galit o natatakot. Alam ko kung sino ang totoong Mark Burns. Hindi isang tagapayo kay Pangulong Trump o Time Magazine. Ang lahat ng iyon ay kahanga-hanga, ngunit palagi kong pinapaalalahanan ang aking sarili kung sino ang totoong Mark Burns kapag ang mga kamera ay patay at ang mga ilaw. Iniisip ko ang taong iyon, at kapag nabubuhay ako sa mundo ng taong iyon, wala nang iba pang mahalaga. Kaya sinasabi ko sa mga nanonood ng video na ito, kung gusto mong maglingkod at hindi mawala sa sarili mo, tandaan mo kung sino ka talaga. Palaging ipaalala sa iyong sarili ang iyong mga kahinaan, dahil alam ito ng Diyos. Hindi para ibaba ang iyong sarili, ngunit tandaan na hindi ka isang sobrang lalaki o isang sobrang babae. Ikaw ay isang tao. Isa kang ordinaryong tao at gagamitin ka ng Diyos kung handa kang sumunod sa Kanya. Ngunit dapat kang manatiling mapagpakumbaba. Dapat mong paalalahanan ang iyong sarili, gaano man kataas ang pag-angat ng Diyos sa iyo, na kung wala siya ay wala ka. Siya at siya lamang ang may kaluwalhatian. Pastor Burns, kami ay tunay na nagpapasalamat sa iyo para sa iyong oras, para sa iyong katapangan, para sa iyong taos-pusong pagmamahal sa mga tao. Isang karangalan na narito at makausap ka ngayon tungkol sa mga napakahalagang bagay. Salamat sa iyong espiritual na diplomasya. At naway ang iyong boses at ang iyong trabaho ay patuloy na magbukas ng higit pang mga pinto araw-araw. Amen. At magdala ng kapayapaan sa mundo. Salamat. Maraming salamat sa iyong boto. Salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Salamat.